Kaya daw na nakalusot yan, pala absent daw itong si Senator Amy. Tapos may nakita nga ho tayong ayan, ito ho yung sagaa. Ibig sabihin yung sa ating budget. Ayan, ito po yung budget. Nakasulat naman po pala. Ayan, nakasulat naman po pala. Yung ayuda sa kapuskita, program, bla bla bla. Tapos ayan po yung mga pirma sa gilid. Okay? Ngayon, ang palusot ni Senator Amy, baka naman electronic signature. Sabi niya, electronic signature daw yan. May punto naman siya doon. Ayan, mukha nga kasi nakalinya. Kasi kung ayan ay talagang manually sinign, kung saan ang pirma niyan, di ba? So, kaya yan nasa gilid kasi electric signature yan. Okay, given. Pero ibig bang sabihin nun, hindi nyo babasahin? Ito pa yung pirma. Sabihin na natin electric yan. Signature, yung sinasabing palusot ni Amy. Ayan yung pirma niya. Ayan si Senator Bato din. Isa ding hindi niya alam to, si Akap. Parang gustong akapin yung taga DSWD. Hindi, biro lang ba to, ha? Umayos kasi minsan. Susi Dila, salamat po. Anyway, ayan yung pirma nila. Ngayon, ang kanilang palusot, baka naman electronic signature lang. Okay? Sa akin naman, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ba electric signature yan, maybe the reason for electric signature is, alam mo yun, para maayos, di ba? Mabilis. Okay? But it doesn't mean, hindi mo pipirmahan. Ay, hindi mo babasahin. Sorry, ha. Kasi ito, halimbawa, etong iba, may mga hindi pumirma. Bakit? Hindi natin alam. Pero maybe they're still reading before nila pirmahan. O maybe pinababasa muna nila sa mga abogado nila bago nila pirmahan. So yun po yung sinasabi natin. Susi, maraming salamat po. Yun po ang ating sinasabi na sana basahin mo. Tapos alam nyo, meron sa akin kumausap. Ito, sabi lang sa akin, ito opinion lang naman niya. Okay? Opinion lang naman po ito. Baka gusto nyo ring magbigay ng inyong opinion o maaaring sang-ayunan o maaaring mag-disagree kayo. Pero ang sabi niya, hindi kaya sangkot din si Senator Amy sa AKAP program. Anong ibig sabihin ng sangkot? Sangkot in a sense, alam naman niya talaga at umagri naman talaga siya. Kaya lang, nung panahon na ng bigayan, ibig sabihin yung allotment sa mga departamento, wala siya. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung sino nagmanipula o kung sino man ang nagdidesisyon, hindi natin alam. Pero as far as I know, executive branch po din yan. So kahit masabi natin si Senate President ang nagdi-decide for them bilang Senate President kasi senador si Amy, hindi kaya nautusan na wag ibigyan ng allotment niya si Ivy. Ibig sabihin, in other words, hindi natin alam, ito yung opinion lamang nung kaibigan ko na nag-a-analyze din ng mga bagay-bagay na nangyayari. Sabi niya, hindi lang siya nabigyan. Hindi lang siya nabigyan ng allotment. O in other words, hindi niya magagamit yung AKAP. Kaya binanata na niya. Tapos, since shoot ito doon sa kwento ng PI na pinaglalaban niya, ginamit niya na ngayon ito. Yun lang ang sabi sa akin. What do you think? Sabi ko, pwede. Pero hindi ako sure. Baka nagkaunsehan sa atin kaya pumiyok. Alam mo, nangyayari yan. Yung sa mga pulis na nag-uunsehan ng pagdating sa mga nakokolekta nila. Yung pulis ko na rin, di ba? Meron silang mga, hindi ho lahat ng pulis marami ho matitinong pulis. Pero may mga pulis talaga na gangster ang datingan. Yung nagkakaroon ng koleksyon sa mga clubs. Tapos hati-hati sila. Okay? Siguro merong hindi nabigyan o kulang o feeling niya iniloloko siya ng mga kasama niya. Siya yung nagsumbong sa taas. Di ba? Pwedeng ganun Tama, mali.
pwedeng ganun eh. Siya yung pumiyok kasi since niloloko nyo pala ako wala na. Talo-talo na tayo. Hindi na ano to. Talo-talo na tayo dahil niloko nyo naman ako. Sumbong ko na kayo. Pwedeng ganun. Posible ho. Hindi ko sinasabing ganun na nangyari kay Senator Amy. Pero yun yung sinabing opinion na sa akin na timbangin ninyo. Timbangin ninyo kung sa tingin ninyo ba ay totoo yun? Na pwede ho ba yun? Na baka naman kaya lang nag-iingay ito si Senator Amy aside from it will serve her for her re-election sa darating na 2025 or baka naman talagang hindi niya magamit yung akap. Kasi tandaan niyo, di ba? Pinakita natin isang araw. Naalala niyo? Sino nakalala dito? O, kung naalala niyo, wag nang paulit-ulit. joke lang. Hindi naalala niyo? Naalala niyo nung kinuwento ko sa inyo, pinakita ko yung picture, ang plastic mo, Senator Amy, ikaw din pala, namimigay ka ng mga galing sa DSWD. Di ba? Namimigay ka ng ayuda galing sa DSWD tapos ikaw ang papel-papel sa stage. Tama, mali? O, di ba? O. Yan, tanong. Ito, tanong. Bakit ginagawa mo yun noon? Ngayon, hindi mo na magawa. Hindi kaya dahil doon ang dahilan? Kayo na ho mag-isip. Di ba? Alam mo kaya nga dapat sa Pilipinas, pag ako talaga naging congressman, magpasa ako ng batas, bawal na sumama ang politiko sa pamimigay ng DSWD at saka ng DOLE. Baka pinigilan ng hipag niya si Lisa Smugs. Yung mga lingwaheng ganyan, no? Panjolog sa puto. Lisa Smugs? Baka sa tingin ko nga Spencer. Ano si Spencer? Ang daming alam nito ni Spencer. Sinare ko nga yung kanyang video eh. Kasi ang trip niyang banatan ngayon si Budol Lipunan eh. Iyak tayo tuloy si Budol Lipunan, naglabas. Alam mo, pag si Budol Lipunan napiko, naglalabas siya ng dokumento. Ito oh. Nay? Hello to nanay. Shout out. Hindi totoo naman eh, di ba? Anyway, sana pagka nagkaroon ng pagkakataon, sabihan natin yung mga congressman. Uy, pwede ba magawa kayo ng batas na bawal nang mamigay ang mga politiko sa stage? Elected official. Para klaro. Elected official. Ano yon? Mga mayor, vice mayor, except siyempre yung yung pinuno ng DSWD. Hindi mo naman pwedeng hindi kasama yun. Sekretary yun, siyempre. So ang pwede lang yung sekretary. Yun lang. Ano sa tingin nyo? Maganda yun, di ba? Pustahan tayo. Biglang mababawasan ng pamimigay. Pag ginawa yun, diba? Ay nako, grabe. Wawa yun. Anyway, yun na nga. Ito pa. The next performance will start momentarily.